Magandang gabi at maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa dilim ng katotohanan. Ang kwentong ating tutunghayan ngayong gabi ay hindi nagsimula sa isang madilim na eskinita o sa isang sigawan ng pag-aaway. Nagsimula ito sa isang pangarap ng ginhawa, ng pag-ahon mula sa kahirapan at ng isang buhay na malayo sa kinagisnang pagtitiis. Ito ang kwento ni Kimberly Coloma, isang babaeng ginamit ang kanyang ganda at talino upang takasan ang nakaraan para lamang matagpuan ang sarili sa isang ginintuang hawla na mas mapanganib pa pala kaysa sa mundong kanyang tinalikuran. Isipin ninyo, isang relasyong binuo sa karangyaan, isang pag-ibig na ipinagpalit sa salapi at isang sikretong pagtataksil na magiging mitya ng isang karahasang hindi inaasahan. Susundan natin ang isang masalimuot na tatsulok ng pag-ibig, panlilinlang at paghihiganti. Isang mayamang negosyante na may asawa, isang ambisyosang dalaga na uhaw sa pagmamahal at isang karismatikong lalaki na puno ng kasinungalingan. Ang kanilang mga landas ay magtatagpo sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa mga kaaway kundi sa mga taong pinili nating pagkatiwalaan at mahalin. Paano nga ba ang isang buhay na puno ng pangako ay nagtapos sa dalawang brutal na kamatayan at paano ang isang simpleng pagnanais para sa tunay na pagmamahal ay naging sanhi ng pagbagsak ng lahat? Samahan ninyo ako habang binubuklat natin ang mga pahina ng kasong ito, isang paalala na sa likod ng bawat kumikinang na yaman at matatamis na pangako, maaaring nag-aabang ang isang madilim at nakamamatay na katotohanan. Magsimula tayo sa isang bar sa Makati kung saan ang isang simpleng pagtatagpo ay magiging simula ng isang mahabang bangungot. Ang kwento ni Kimberly Coloma ay nagsimula sa mga lansangan ng Malate, Maynila, isang lugar kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ipinanganak sa isang pamilyang simple ang pamumuhay, isang inang nagtitinda sa palengke at isang amang namamasada ng tricycle. Namulat si Kim sa katotohanang ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ang amoy ng sariwang isda sa palengke at ang ugong ng makina ng tricycle ng kanyang ama ang bumubuo sa kanyang umaga. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang mga magulang, ang kalyo sa kanilang mga kamay at ang walang katapusang pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita. Dahil dito sa murang edad natutunan niyang ang kaligtasan ay nakasalalay sa diskarte. Kung hindi ka kikilos, wala kang kakainin. Kaya't pagkatapos ng high school, hindi na niya itinuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Para sa kanya, ito ay isang karangyaan na hindi nila kayang tustusan. Ang diploma ay isang piraso lamang ng papel. Ang tunay na kaalaman para sa kanya ay nasa kakayahang makahanap ng paraan para mabuhay. Taglay ang kanyang natural na ganda at ang determinasyong hindi matulad sa kanyang mga magulang, nag-apply siya bilang isang waitress sa isang mataong bar sa Makati. Ito ay isang mundo na ganap na bago at kaiba sa kanyang kinalakihan. Ang ingay ng Malate ay napalitan ng tugtog ng musika at halakhakan ng mga mayayamang kliyente. Ang alikabok ng kalsada ay napalitan ng kumikinang na mga ilaw at mamahaling pabango. Sa lugar na ito, mabilis na natutunan ni Kim na ang kanyang ngiti at ang kanyang kakayahang makisama ay isang malaking puhunan. Naging bihasa siya sa pag-aliw sa mga customer, sa pagiging atentibo sa kanilang mga pangangailangan at sa pagpaparamdam sa kanila na sila ay espesyal. Dahil dito marami ang humanga sa kanya. Ang mga customer ay hindi lamang bumabalik para sa alak kundi para na rin sa kanya. Madalas siyang nakakatanggap ng malalaking tip, sapat para suportahan ang kanyang sarili at makapagbigay pa sa kanyang pamilya. Para sa kanila, nakahanap si Kim ng isang desenteng trabaho, isang biyaya na hindi nila inaasahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa bar, nagsisimula ng mabuo ang isang plano sa kanyang isipan, isang plano para sa mas malaki at mas komportableng buhay. Isang gabi sa gitna ng karaniwang ingay at abalang serbisyo, pumasok ang isang lalaking magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Siya si Steven Cabral, isang 48 taong gulang na negosyante, doble ng kanyang edad, may asawa at nag-uumapaw sa yaman at kapangyarihan. Sa simula, isa lamang siyang ordinaryong customer. Umupo siya sa isang sulok, umorder ng mamahaling alak at tahimik na nagmamasid. Si Kim bilang masipag na waitress ang laging naghahatid ng kanyang mga order. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Kim ang kakaibang atensyon na ibinibigay sa kanya ng lalaki. Palagi siyang hinahanap ng tingin nito. Kapag ibang waitress ang lumalapit, magalang itong tatanggi at hihilinging si Kim ang mag-asikaso sa kanya. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula sa mga simpleng tanong tungkol sa inumin hanggang sa napunta sa mga personal na bagay. Naging magaan ang loob ni Kim kay Steven. Nakita niya rito ang isang figura ng katatagan at seguridad, mga bagay na hindi niya kailanman naranasan.
naranasan. Unti-unti ang kanilang mga pag-uusap sa bar ay nauwi sa mga lihim na pagkikita sa labas. At doon, sa mga mamahaling restaurant at pribadong lugar, nagsimula ang isang relasyong babago sa lahat. Inilatag ni Steven ang mundo sa paanan ni Kim. Ibinigay niya ang lahat ng bagay na dati ay pinapangarap lamang niya. Isang condominium unit sa Ortigas na hindi niya kailangang bayaran buwan-buwan, isang bagong kotse na hindi niya naisip na magkakaroon siya, at isang buwan ng allowance na mas malaki pa sa pinagsamang kita ng kanyang mga magulang sa loob ng isang taon. Para kay Kim, para itong isang panaginip na nagkatotoo. Ang dating sahig na semento ay napalitan ng makintab na tiles. Ang dating masikip na tahanan ay napalitan ng isang maluwag na espasyo na tanaw ang buong syudad. Ang pag-aalala sa pambayad ng kuryente at tubig ay napalitan ng kalayaang bilhin ang anumang naisin niya. Ngunit kasabay ng karangyaang ito ay ang isang mabigat na katotohanan. Ang relasyon nila ni Steven ay nakatali sa pera. Siya ang magandang babae sa tabi ng isang makapangyarihang lalaki. Siya ang aliw, ang pahinga, ang sikreto. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman maipakikilala bilang opisyal na kasintahan. Isa lamang siyang anino sa buhay ng isang lalaking mayroon ng sariling pamilya. Mula 2014 hanggang 2016, ito ang naging takbo ng kanyang buhay. Sa umaga siya ang babaeng malaya, nagmamaneho ng sariling sasakyan, namimili sa mga mamahaling mall. Sa gabi, hinihintay niya ang tawag o pagdating ni Steven. Naging isa siyang magandang palamuti sa kanyang ginintuang hawla para sa kanyang pamilya. Siya ay isang anak na umasenso dahil sa magandang trabaho. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam sa tunay na pinagmumulan ng kanyang yaman. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang apartment, madalas tanungin ni Kim ang kanyang sarili, tama ba ito? Masaya ba ako? Ngunit sa tuwing maiisip niya ang hirap ng nakaraan, ang amoy ng palengke, ang pagod ng kanyang mga magulang, agad niyang iwinawaksi ang pagdududa. Mas pipiliin na niyang manatili sa kanyang komportableng bilangguan kaysa bumalik sa kahirapang kanyang tinakasan. Pagsapit ng taong 2016, ang kinang ng karangyaan ay nagsimulang kumupas sa paningin ni Kim. Ang dating nakakasilaw na buhay ay naging isang paulit-ulit at walang kabuhay-buhay na rutina. Ang pera, ang sasakyan at ang magandang apartment ay nariyan pa rin, ngunit kasabay nito ay isang lumalaking pakiramdam ng kahungkagan. Ang bawat pag-abot ni Steven ng allowance ay hindi na parang regalo kundi isang bayad para sa kanyang oras, sa kanyang katawan at sa kanyang pananahimik. Hindi niya maramdaman na siya ay minamahal, kundi isang ari-arian na binili at pagmamay-ari. Ang init ng tunay na pagmamahal at atensyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Steven. Upang punan ang kakulangang ito, humanap siya ng ibang mapaglilibangan. Nagsimula siyang mag-gym sa isang kilalang fitness center sa Quezon City. Dito sa gitna ng tunog ng mga bumabagsak na bakal at ng enerhiya ng mga taong nag-eehersisyo, nakilala niya ang isang lalaking magbibigay sa kanya ng bagay na matagal na niyang hinahanap. Siya si Romel Bernabe, isang 27 taong gulang na personal trainer. Si Romel ay kabaligtaran ni Steven, bata, masigla at may katawang hinulma sa disiplina. Madali siyang lapitan, palangiti at may kakayahang iparamdam sa sinuman na sila ang pinakamahalagang tao sa silid. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa mga simpleng pagtuturo sa gym, ngunit ang mga sesyon ng ehersisyo ay mabilis na nauwi sa mahahabang kwentuhan. Sa mga pag-uusap na yon, naramdaman ni Kim ang isang bagay na hindi niya naramdaman kay Steven, ang pakiramdam na siya ay pinakikinggan, na ang kanyang mga opinyon at damdamin ay mahalaga. Kay Romel, nakakita siya ng lambing at atensyon na hindi nakabase sa kung ano ang maibibigay niya. Naramdaman niyang espesyal siya hindi dahil sa kanyang itsura o sa yaman na nakapaligid sa kanya, kundi dahil sa kung sino siya. Unti-unti ang paghanga ay naging pag-ibig. Nagsimula ang isang panibagong lihim na relasyon sa buhay ni Kim. Isang secret pagsapit ng taong 2016, ang kinang ng karangyaan ay nagsimulang kumupas sa paningin ni Kim. Ang dating nakakasilaw na buhay ay naging isang paulit-ulit at walang kabuhay-buhay na rutina. Ang pera, ang sasakyan at ang magandang apartment ay nariyan pa rin, ngunit kasabay nito ay isang lumalaking pakiramdam ng kahungkagan. Ang bawat pag-abot ni Steven ng allowance ay hindi na parang regalo kundi isang bayad para sa kanyang oras, sa kanyang katawan at sa kanyang pananahimik. Hindi niya maramdaman na siya ay minamahal kundi isang ari-arian na binili at pagmamay-ari. Ang init ng tunay na pagmamahal at atensyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Steven.
Upang punan ang kakulangang ito, humanap siya ng ibang mapaglilibangan. Nagsimula siyang mag-gym sa isang kilalang fitness center sa Quezon City. Dito, sa gitna ng tunog ng mga bumabagsak na bakal at ng enerhiya ng mga taong nag-ehersisyo, nakilala niya ang isang lalaking magbibigay sa kanya ng bagay na matagal na niyang hinahanap. Siya si Romel Bernabe, isang 27 taong gulang na personal trainer. Si Romel ay kabaligtaran ni Stevan, bata, masigla at may katawang hinulma sa disiplina. Madali siyang lapitan, palangiti at may kakayahang iparamdam sa sino man na sila ang pinakamahalagang tao sa silid. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa mga simpleng pagtuturo sa gym, ngunit ang mga sesyon ng ehersisyo ay mabilis na nauwi sa mahahabang kwentuhan. Sa mga pag-uusap na iyon, naramdaman ni Kim ang isang bagay na hindi niya naramdaman kay Stevan. Ang pakiramdam na siya ay pinakikinggan, na ang kanyang mga opinyon at damdamin ay mahalaga. Kay Romel, nakakita siya ng lambing at atensyon na hindi nakabase sa kung ano ang maibibigay niya. Naramdaman niyang espesyal siya hindi dahil sa kanyang itsura o sa yaman na nakapaligid sa kanya, kundi dahil sa kung sino siya. Unti-unti ang paghanga ay naging pag-ibig. Nagsimula ang isang panibagong lihim na relasyon sa buhay ni Kim, isang sikret magandang gabi at maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa dilim ng katotohanan. Ang kwentong ating tutunghayan ngayong gabi ay hindi nagsimula sa isang madilim na eskinita o sa isang sigawan ng pag-aaway. Nagsimula ito sa isang pangarap ng ginhawa, ng pag-ahon mula sa kahirapan at ng isang buhay na malayo sa kinagisnang pagtitiis. Ito ang kwento ni Kimberly Coloma, isang babaeng ginamit ang kanyang ganda at talino upang takasan ang nakaraan para lamang matagpuan ang sarili sa isang ginintuang hawla na mas mapanganib pa pala kaysa sa mundong kanyang tinalikuran. Isipin ninyo isang relasyong binuo sa karangyaan, isang pag-ibig na ipinagpalit sa salapi at isang sikretong pagtataksil na magiging mitya ng isang karahasang hindi inaasahan. Susundan natin ang isang masalimuot na tatsulok ng pag-ibig, panlilinlang at paghihiganti. Isang mayamang negosyante na may asawa, isang ambisyosang dalaga na uhaw sa pagmamahal at isang karismatikong lalaki na puno ng kasinungalingan. Ang kanilang mga landas ay magtatagpo sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa mga kaaway, kundi sa mga taong pinili nating pagkatiwalaan at mahalin. Paano nga ba ang isang buhay na puno ng pangako ay nagtapos sa dalawang brutal na kamatayan? At paano ang isang simpleng pagnanais para sa tunay na pagmamahal ay naging sanhi ng pagbagsak ng lahat? Samahan ninyo ako habang binubuklat natin ang mga pahina ng kasong ito, isang paalala na sa likod ng bawat kumikinang na yaman at matatamis na pangako, maaaring nag-aabang ang isang madilim at nakamamatay na katotohanan. Magsimula tayo sa isang bar sa Makati kung saan ang isang simpleng pagtatagpo ay magiging simula ng isang mahabang bangungot. Ang kwento ni Kimberly Coloma ay nagsimula sa mga lansangan ng Malate, Maynila, isang lugar kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ipinanganak sa isang pamilyang simple ang pamumuhay, isang inang nagtitinda sa palengke at isang amang namamasada ng tricycle. Namulat si Kim sa katotohanang ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ang amoy ng sariwang isda sa palengke at ang ugong ng makina ng tricycle ng kanyang ama ang bumubuo sa kanyang umaga. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang mga magulang, ang kalyo sa kanilang mga kamay at ang walang katapusang pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita. Dahil dito sa murang edad natutunan niyang ang kaligtasan ay nakasalalay sa diskarte. Kung hindi ka kikilos, wala kang kakainin. Kaya't pagkatapos ng high school, hindi na niya itinuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Para sa kanya, ito ay isang karangyaan na hindi nila kayang tustusan. Ang diploma ay isang piraso lamang ng papel. Ang tunay na kaalaman para sa kanya ay nasa kakayahang makahanap ng paraan para mabuhay. Taglay ang kanyang natural na ganda at ang determinasyong hindi matulad sa kanyang mga magulang, nag-apply siya bilang isang waitress sa isang mataong bar sa Makati. Ito ay isang mundo na ganap na bago at kaiba sa kanyang kinalakihan. Ang ingay ng Malate ay napalitan ng tugtog ng musika at halakhakan ng mga mayayamang kliyente. Ang alikabok ng kalsada ay napalitan ng kumikinang na mga ilaw at mamahaling pabango. Sa lugar na ito, mabilis na natutunan ni Kim na ang kanyang ngiti at ang kanyang kakayahang
kakayahang makisama ay isang malaking puhunan. Naging bihasa siya sa pag-aliw sa mga customer, sa pagiging atentibo sa kanilang mga pangangailangan at sa pagpaparamdam sa kanila na sila ay espesyal. Dahil dito marami ang humanga sa kanya. Ang mga customer ay hindi lamang bumabalik para sa alak, kundi para na rin sa kanya. Madalas siyang nakakatanggap ng malalaking tip, sapat para suportahan ang kanyang sarili at makapagbigay pa sa kanyang pamilya. Para sa kanila, nakahanap si Kim ng isang disenteng trabaho, isang biyaya na hindi nila inaasahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa bar, nagsisimula ng mabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Isang plano para sa mas malaki at mas komportableng buhay. Isang gabi sa gitna ng karaniwang ingay at abalang serbisyo, pumasok ang isang lalaking magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Siya si Stevan Cabral, isang 48 taong gulang na negosyante, doble ng kanyang edad, may asawa at nag-uumapaw sa yaman at kapangyarihan. Sa simula, isa lamang siyang ordinaryong customer. Umupo siya sa isang sulok, umorder ng mamahaling alak at tahimik na nagmamasid. Si Kim bilang masipag na waitress ang laging naghahatid ng kanyang mga order. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Kim ang kakaibang atensyon na ibinibigay sa kanya ng lalaki. Palagi siyang hinahanap ng tingin nito. Kapag ibang waitress ang lumalapit, magalang itong tatanggi at hihilinging si Kim ang mag-asikaso sa kanya. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula sa mga simpleng tanong tungkol sa inumin hanggang sa napunta sa mga personal na bagay. Naging magaan ang loob ni Kim kay Stevan. Nakita niya rito ang isang figura ng katatagan at seguridad, mga bagay na hindi niya kailanman naranasan. Unti-unti ang kanilang mga pag-uusap sa bar ay nauwi sa mga lihim na pagkikita sa labas. At doon, sa mga mamahaling restaurant at pribadong lugar, nagsimula ang isang relasyong babago sa lahat. Inilatag ni Stevan ang mundo sa paanan ni Kim. Ibinigay niya ang lahat ng bagay na dati ay pinapangarap lamang niya. Isang condominium unit sa Ortigas na hindi niya kailangang bayaran buwan-buwan. Isang bagong kotse na hindi niya naisip na magkakaroon siya. At isang buwan ng allowance na mas malaki pa sa pinagsamang kita ng kanyang mga magulang sa loob ng isang taon. Para kay Kim, para itong isang panaginip na nagkatotoo. Ang dating sahig na semento ay napalitan ng makintab na tiles. Ang dating masikip na tahanan ay napalitan ng isang maluwag na espasyo na tanaw ang buong syudad. Ang pag-aalala sa pambayad ng kuryente at tubig ay napalitan ng kalayaang bilhin ang anumang naisin niya. Ngunit kasabay ng karangyaan ito ay ang isang mabigat na katotohanan. Ang relasyon nila ni Stevan ay nakatali sa pera. Siya ang magandang babae sa tabi ng isang makapangyarihang lalaki. Siya ang aliw, ang pahinga, ang sikreto. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman maipakikilala bilang opisyal na kasintahan. Isa lamang siyang anino sa buhay ng isang lalaking meron ng sariling pamilya. Mula 2014 hanggang 2016, ito ang naging takbo ng kanyang buhay. Sa umaga, siya ang babaeng malaya, nagmamaneho ng sariling sasakyan, namimili sa mga mamahaling mall. Sa gabi, hinihintay niya ang tawag o pagdating ni Stevan, naging isa siyang magandang palamuti sa kanyang ginintuang hawla. Para sa kanyang pamilya, siya ay isang anak na umasenso dahil sa magandang trabaho. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam sa tunay na pinagmumulan ng kanyang yaman. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang apartment, madalas tanungin ni Kim ang kanyang sarili. Tama ba ito? Masaya ba ako? Ngunit sa tuwing may isip niya ang hirap ng nakaraan, ang amoy ng palengke, ang pagod ng kanyang mga magulang, agad niyang iwinawaksi ang pagdududa. Mas pipiliin na niyang manatili sa kanyang komportableng bilangguan kaysa bumalik sa kahirapang kanyang tinakasan. Pagsapit ng taong 2016, ang kinang ng karangyaan ay nagsimulang kumupas sa paningin ni Kim. Ang dating nakakasilaw na buhay ay naging isang paulit-ulit at walang kabuhay-buhay na rutina. Ang pera, ang sasakyan at ang magandang apartment ay nariyan pa rin, no? Ngunit kasabay nito ay isang lumalaking pakiramdam ng kahungkagan. Ang bawat pag-abot ni Stevan ng allowance ay hindi na parang regalo kundi isang bayad. Bayad para sa kanyang oras, sa kanyang katawan at sa kanyang pananahimik. Hindi niya maramdaman na siya ay minamahal, kundi isang ari-arian na binili at pagmamay-ari. Ang init ng tunay na pagmamahal at atensyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Stevan. Upang punan ang kakulangang ito, humanap siya ng ibang mapaglilibangan. Nagsimula siyang mag-gym sa isang kilalang fitness center sa Quezon City. Dito sa gitna ng tunog ng mga bumabagsak na bakal at ng enerhiya ng mga taong nag-eehersisyo, nakilala niya ang isang lalaking magbibigay sa kanya ng bagay na matagal na niyang hinahanap. Siya si Romel Bernabe, isang 27 taong gulang na personal trainer
trainer. Si Romel ay kabaligtaran ni Stevan. Bata, masigla at may katawang hinulma sa disiplina. Madali siyang lapitan, palangiti at may kakayahang iparamdam sa sinuman na sila ang pinakamahalagang tao sa silid. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa mga simpleng pagtuturo sa gym, ngunit ang mga sesyon ng ehersisyo ay mabilis na nauwi sa mahahabang kwentuhan. Sa mga pag-uusap na iyon, naramdaman ni Kim ang isang bagay na hindi niya naramdaman kay Stevan, ang pakiramdam na siya ay pinakikinggan, na ang kanyang mga opinyon at damdamin ay mahalaga. Kay Romel, nakakita siya ng lambing at atensyon na hindi nakabase sa kung ano ang maibibigay niya. Naramdaman niyang espesyal siya hindi dahil sa kanyang itsura o sa yaman na nakapaligid sa kanya, kundi dahil sa kung sino siya. Unti-unti ang paghanga ay naging pag-ibig. Nagsimula ang isang panibagong lihim na relasyon sa buhay ni Kim, isang sikretong nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at kaligayahan, ngunit magiging dahilan din ng kanyang pagbagsak. Ngunit may isang anino sa kanilang perpektong larawan. Nalaman doon ni Kim na si Romel ay may matagal ng kasintahan sa Bulacan, isang babaeng ilang taon na niyang kinakasama bago pa man sila magkakilala. Nang ito ay kanyang usisain, mabilis itong itinanggi ni Romel, puno ng tamis at pangako ang kanyang mga salita. "Ikaw ang mahal ko, Kim," bulong niya. "Matagal na kaming wala, ikaw ang hinaharap ko." At si Kim, na uhaw sa ganitong uri ng pagpapatibay, ay piniling maniwala. Binalewala niya ang pulang bandila, ang tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. Para sa kanya, si Romel ang kanyang pahinga, ang kanyang kanlungan mula sa malamig at kontroladong relasyon niya kay Stevan. Handa siyang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan basta't mapanatili niya ang init ng pagmamahal na ibinibigay nito. Hindi nagtagal, lumabas ang isa pang anyo ni Romel. Nagsimula ito sa mga simpleng pakiusap. "Kim, pwede bang humingi ng tulong? Kulang kasi ang pamasahe ko." Sumunod ang mga hiling para sa pagkain, para sa mga bagong gamit sa gym. Sa bawat hiling, si Kim ay laging may positibong tugon. Ang kaligayahan sa mga mata ni Romel sa tuwing siya'y nagbibigay ay sapat ng kabayaran para sa kanya. Ngunit ang mga maliliit na hiling ay unti-unting lumaki. Humiling si Romel ng mga mamahaling fitness equipment, mga bagong gadget at kalaunan, mas malalaking halaga para sa umano'y puhunan. Dahil sa labis na pagkabighani, hindi kailanman nagdalawang isip si Kim. Ang pera mula sa allowance na bigay ni Stevan ang naging kasagutan niya sa bawat pangangailangan ni Romel. Sa simula, maliit lamang ang kanyang kinukuha, idinadaan sa mga palusot tulad ng dagdag na gastusin sa bahay o personal na pangangailangan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, lumalaki rin ang halaga ng perang kanyang inilalabas. Sa kanyang isipan, hindi ito isang simpleng pagbibigay. Ito ay isang investment, isang pamumuhunan para sa kanilang kinabukasan. Naniwala siyang kapag nakaipon na sila, iiwan na niya si Stevan at magsasama na sila ni Romel ng malaya. Sa loob ng 2 taon, naging tulay si Kim sa pagitan ng yaman ni Stevan at ng mga pangarap ni Romel. Ang perang dapat sana ay para sa kanyang seguridad ay napunta sa mga luho ng lalaking kanyang minamahal. Mahigit 5 milyong piso ang nawala sa mga account ni Stevan na walang kamalay-malay. Ginamit ni Romel ang pera para bumili ng bagong kotse, mag-down payment sa isang condominium unit at magsimula ng isang maliit na negosyo na ipinangalan pa sa kanyang pinsan upang hindi ito masubaybayan. Si Romel ay namuhay na parang isang hari habang si Kim ay patuloy na nabubuhay sa isang ilusyon, naniniwala lahat ng ito ay para sa kanilang dalawa. Ngunit lahat ng kasinungalingan ay may hangganan at ang pagbagsak ng kastilyong buhangin na itinayo ni Kim ay biglaan at marahas. Nalaman niya sa pamamagitan ng isang kakilala ang balitang dumurog sa kanyang puso. Nakatakda ng ikasal si Romel sa kanyang long-term girlfriend sa Bulacan. Ang lahat ng matatamis na pangako, ang lahat ng pangarap na kanilang binuo ay biglang naglaho na parang bula. Siya na nag-akalang siya ang hinaharap ay isa lamang palang pansamantalang libangan, isang convenient na source ng pera. Ang lalaking pinaglaanan niya ng lahat ay hindi kailanman naging kanya. Habang nagluluksa ang puso ni Kim, isa pang unos ang paparating. Sa opisina ni Stevan, ang kanyang matagal ng sekretarya, isang babaeng kilala sa kanyang pagiging metikuloso, ay may napansin na kakaiba. Sunod-sunod na malalaking withdrawals at bank transfers sa mga account na hindi pamilyar. Sa una, inakala niyang ito ay mga business transaction lamang. Ngunit dahil sa kanyang masusing pagsusuri, kinumpirma niya ang kanyang hinala. May malaking halaga ng pera na nawawala at ang mga transaksyon ay nagmula sa mga personal na account na pinagkakatiwalaan ni Stevan kay Kim. Ang dalawang pader na nagpoprotekta sa lihim na mundo ni Kim ay sabay na gumuho. Ang pag-ibig na kanyang inasahan ay isang
isang panlilinlang at ang karangyaang kanyang kinasanayan ay malapit ng singilin. Sa gitna ng durog na puso at papalapit na panganib, biglang nagising si Kim sa katotohanan. Naging alipin siya ng isang pag-ibig na walang kasiguraduhan at ngayon nahaharap siya sa galit ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ang pera ay wala na. Ang lalaking kanyang pinaglaban ay may iba ng buhay. At siya, si Kimberly Coloma, ay naiwang mag-isa sa gitna ng isang delubyong siya mismo ang gumawa. Agosto 2018, dumating ang araw na kinatatakutan ni Kim. Sa loob ng kanyang apartment sa Ortigas, ang lugar na dati niyang itinuring na paraiso, hinarap niya ang galit ni Stevan Cabral. Hindi ito ang Stevan na nakilala niya, ang kalmado at mapagbigay na lalaki. Ang nasa harap niya ngayon ay isang negosyanteng niloko na ang bawat salita ay may bigat ng yelo. Inilatag ni Stevan ang mga bank statement, ang mga resibo ng transfer, ang hindi maikakailang ebidensya ng kanyang pagnanakaw. 5 milyong piso, ang halaga ay umalingaw-ngaw sa silid na parang isang hatol. Wala nang nagawa si Kim kundi ang umiyak at umamin sa halip na agad siyang ipakulong. Binigyan siya ni Stevan ng isang taning isang huling pagkakataon. Isang buwan, sabi ni Stevan, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibalik mo ang lahat ng pera sa loob ng isang buwan. Kung hindi malalaman ng buong mundo kung anong klaseng tao ka. Ang banta ay hindi lang kulungan kundi ang kahihiyan, isang bagay na mas kinatatakutan pa ni Kim kaysa sa rehas. Alam niyang imposible itong maibalik. Ang pera ay naibigay na niya kay Romel. Sa desperasyon, sinubukan niyang tawagan ito, nagmamakaawang tulungan siyang maibalik kahit kalahati lang. Ngunit ang mga tawag ay hindi sinasagot. Ang mga text message ay nananatiling seen. Hanggang sa isang araw hindi na niya makokontakt ang numero. Be-in-lock siya ni Romel sa lahat ng paraan. Tuluyan siyang pinutol mula sa buhay nito na parang hindi sila kailanman nagkakilala. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Kim. Nawala ang kanyang allowance, ang kanyang magarang apartment ay naging isang kulungan ng takot at pangamba. Halos hindi siya kumain, hindi siya makatulog, ang tanging laman ng kanyang isip ay ang papalapit na deadline. Sa gitna ng kanyang depresyon, nagtungo siya sa Bulacan. Mula sa malayo, pinanood niya ang bahay ng pamilya ni Romel. Nakita niya ang mga paghahanda para sa kasal, ang mga palamuti, ang mga masayang bisita. Ang bawat halakhak na kanyang naririnig ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang lalaking kanyang sinira ang buhay para tulungan ay masayang naghahanda para sa kanyang bagong buhay, walang bahid ng konsensya. Setyembre 2018, ang huling mga araw bago ang palugit ni Stevan. Wala na siyang pag-asa, wala siyang pera, wala siyang matatakbuhan. Sa isang huling pagkakataon, bumalik siya sa kanyang condominium sa Mandaluyong. Nakita pa siya ng gwardiya sa lobby, nakatayo roon ng ilang minuto. Ang mga mata ay walang buhay, tila nag-iisip ng malalim bago tuluyang umakyat. Iyon na ang huling beses na siya'y nakitang buhay. Kinabukasan, isang karumal-dumal na balita ang gumimbal sa lahat. Ang katawan ni Kimberly Coloma ay natagpuan sa loob ng kanyang sariling kotse, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng C5 sa Pasig. Wala na siyang buhay, may isang tama ng bala sa kanyang ulo, isang tama na nagmula sa isang baril na may silencer. Habang iniimbestigahan ang lugar, isang crucial na lead ang lumabas mula sa CCTV. Isang lalaki ang nakitang bumaba mula sa kotse ni Kim bandang 2:00 ng madaling araw. Nang makilala ng mga pulis ang lalaki, iisa lang ang itinuro ng lahat, si Romel Bernabe. Lumabas sa investigasyon na bago ang krimen, nagkaroon sila ng matinding alitan. May mga text message si Kim na nagbabantang ibubulgar niya ang kanilang relasyon sa mapapangasawa ni Romel at sa pamilya nito. Para kay Romel, ito ay isang banta na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kasal, ang kanyang bagong buhay na itinayo gamit ang pera ni Stevan, lahat ay maglalaho. Ang pagpapatahimik kay Kim ay naging isang solusyon, ngunit ang hustisya ay may sariling paraan ng paggalaw, madalas sa paraang hindi inaasahan. Bago pa man maisilbi ang arrest warrant para kay Romel, ang karma ay mabilis na dumating habang nagmamaneho sa isang kalsada sa Bulacan na madalas niyang daanan, tinambangan siya ng isang armadong grupo. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang katawan ni Romel, duguan sa loob ng kanyang sasakyan, ang buhay na kanyang ipinaglaban sa pamamagitan ng panlilinlang at karahasan ay nagtapos din sa parehong paraan. Sa unang tingin, mukhang ito na ang katapusan ng kwento. 2 buhay ang nawala dahil sa isang masalimuot na tatsulok ng pag-ibig at kasakiman. Ngunit may isa pang mas madilim na sikreto ang malapit ng mabunyag. Sa mas malalim na investigasyon sa pagkamatay ni Romel, isa sa mga nahuling gunman ang kusang umamin at itinuro ang taong nasa likod ng lahat. Ang utak ng pagtambang ay walang iba kundi si Stevan Cabral. Matapos
Natuklasan ni Estevan na hindi lamang siya ninakawan kundi ang pera ay napunta pa sa karibal niya sa pag-ibig, nagpa siya siyang tapusin ang lahat sa pamamagitan ng dahas. Kapalit ng malaking halaga, inutusan niya ang mga hired killers na patahimikin si Romel magpakailanman. Ang pagkawala ng pera ay isa, ngunit ang pagtataksil sa kanyang pagkalalaki ay isang sugat na hindi niya matanggap. Pebrero 2019, inaresto si Estevan Cabral. Ang mga ebidensya at testimonya ay malinaw. Sa korte, nabuklat ang buong kwento ng panlilinlang, pagnanakaw, pagtataksil at pagpatay. Ang umaming gunman ay nagpatunay na si Estevan ang nag-utos ng krimen. Ang dating makapangyarihan at respetadong negosyante ay nahubaran ng kanyang maskara sa harap ng publiko. Ang kanyang asawa na nadurog sa pagkakabunyag ng kanyang 5 taong pakikiapid ay nagsampa ng hiwalay na kaso. Ang kanyang pangalan, ang kanyang negosyo at ang kanyang pamilya ay gumuho. Hindi nagtagal, pinatawan siya ng parusang habambuhay na pagkakakulong. Sa pagtatapos ng lahat, 3 buhay ang nasira sa iba't ibang paraan. Si Kim, na nangarap lamang ng maginhawang buhay, ay nauwi sa isang malamig na bangkay sa loob ng kanyang kotse. Si Romel, na ginamit ang kanyang karisma para manlinlang, ay nagbayad ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. At si Estevan, na nagtangkang kontrolin ang lahat gamit ang kanyang pera at kapangyarihan, ay magtatapos ng kanyang mga araw sa likod ng rehas habang binabagabag ng mga multo ng kanyang mga desisyon. Para sa mga naiwang pamilya, ang sugat ay mananatiling sariwa. Ang mga magulang ni Kim ay naiwang nagdadalamhati, tinatanong ang kanilang sarili kung saan sila nagkulang. Ang pamilya ni Romel ay binalot ng hiya at galit, ang kanilang pangarap na masayang kasal ay nauwi sa isang maruming wakas. At ang asawa at mga anak ni Estevan ay naiwang wasak, dala ang sakit ng isang pagtataksil na sumira sa kanilang tahanan. Ang kwentong ito ay isang malagim na paalala na ang buhay na binuo sa kasinungalingan ay tulad ng isang bahay na gawa sa baraha, isang maling galaw lang at lahat ay babagsak. Si Kim, si Romel at si Estevan ay pare-parehong nanloko at nagtaksil sa iba't ibang paraan. Ngunit ang tanong ay nananatili, sapat ba ang kanilang mga pagkakamali para humantong sa ganito kalagim na trahedya ang kanilang mga buhay? Kayo na po ang humusga.